Matapos po ang isang linggong pangangampanya, naku, meron na po ba kayong mga agam-agam o kaya desisyon na kung sino ang inyong mga iboboto sa darating na 2013 election? Magandang hapon po, Henry Umaga Diaz. At isa pong Happy Valentine's Day. Uy, oo nga pala. Ikaw talaga, partner. Happy Serious Valentine's. ka naman Wala agad kasi ako eh. ka-Valentine's. Oo nga, wala ako kasing ka-Valentine. OFW nga pala si Mrs. Nasa Canada. Kaya si Henry ho, binata. Di bale, ang anak ko ka-Valentine's. Oo nga. Ayan, Happy Valentine's Day po, Jing Castaneda po. At matapos ang isang traffic na Valentine's Day. Oo, grabe. Friday tsaka Thursday, di ba? Kahapon, kagabi at saka nung Thursday traffic. Pero actually kagabi, pero yung late na, bandang alas 9, alas 10, wala na. Lumawag-luwag na. Sarado na rin mga restaurant. Partner, kasi hindi kailangan 2 days. Kasi yung isa para sa totoong asawa. Oo, naku. Sa number 1. Yung pangalawang araw para sa number 2. Hindi ba 13, 14 yun? So, ibig mo sabihin? Hindi, Friday kasi, sweldo eh. Kaya 14.50 tayo ngayon. Diba? Kayo. Yun. Kaya kailangan talaga 2 araw ang Valentine's. Okay. Oy, partner, ano muna? Isang linggo na, no? Isang linggo na ang kampanya. Oo nga, partner, no? Umarangkada na ng todo-todo. Oo. Pero wala pa yung local. Hintayin pa natin yung pag-arangkada ng local candidates naman. March naman yun. March naman yung magsisimula. So, yung national, itong mga senador at yung mga party list groups, ito yung mga umarangkada na nung Feb 13, no? Feb 13. So, yan yung mga partner, kanya-kanyang gimmick, Oo nga, talagang meron sa ng Gangnam. Oo nga. Buti na lang, binawal yung paggamit nung Gangnam for jingle, no? Palagi ko lahat mag-Gangnam. Oo nga. Merong namimigay ng roses. Meron nagpapasabog ng porcelas. O yung ano naman, yung Ladlad Party List Group, pumunta naman sila sa Home for the Gays. Home for the Aged Gays. Parang ganon. So, kanya-kanyang gimmick pa rin. Oo nga. Tapos meron ding nagnininang at ninong sa kasalam. Oo nga. Okay din na gimmick yun. Oo. Pero nakakatawa. May isa nagninang sa kandidato sa kasalam. Na pagdating doon sa stage niya, sa mga bagong kasal, about 500 na couple. Parang advice ng isang ninong o ninang sa kanila inaanak. Alam mo kung anong topic niya? Ano? Divorce. Bakit naman? Baka nagkamali yung staff sa pagbigay sa kanya ng speech for this day. Parang hindi na-inspire ka pa, di ba? Kaya nakakatawa eh. Yung partner. Wag na. Ikaw naman? Wag na. So, dapat hindi naman. Ill advice. Ill advice. Ill advice, partner. Makakatawa naman. Kaya yung mga couples, Huwag niyo hong sundan ang sinasabi ni Ninang o ni Ninong. Divorce ba? Divorce ba naman yun? Kapag bigyan mo na, ano pa bang mga pabor siya sa divorce. Pabor siya sa divorce. Ano pa naman yan, masalimuot na issue yung divorce, Para yung RH bill. Diba? Talagang divisive din yan. Very divisive issue. O tapos yung mga, ditong nakaraan din partner, yung kay Pope Benedict naman, the 16th, yung kanya naman pag-resign. At usap-usapan nga yung supposed na paglutang ng pangalan ni Cardinal Tagle. Diba? Bilang sa mga kandidato. Although lahat naman ng cardinal, automatic yun diba? Magmula po nung panahon ni Cardinal Sin, sinasabi noon si Cardinal Sin, napaka-popular sa College of Cardinals sa mga araw na yun. Sinasabing naging isa rin sa naging malakas na kandidato. Panahon, I think that was after Pope John Paul I. On the 6th. No? Okay. Ano to, after ng Feb Revolution? 86? Hindi. Nung panahon na napili si Pope John Paul II. Contender din si Cardinal Sin. Hindi ako nagkakamali sa ipagkakas. Pero partner, syempre may politika din yan, di ba? Alam mo naman. At kanina, sabi ni si Father Lucas ata, naniniwala siya. Kung sakaling pala rin, halimbawa si Cardinal Tagle na mahalal bilang Pope, isang malaking kawalan sa Pilipinas pag nagkaganon dahil maganda ang leadership ni Cardinal Tagle. No? Pero ang sabi ko naman, naku, mas lalo nga tayong magkakaroon ng source of pride, isang malaking ka rin doon, partner. honor, karangalan sa atin.
na manggaling sa atin ng isang Papa. leader ng simbahan sa buong mundo. Tama. Santo Papa. So hindi lang si Manny Pacquiao ang sisikat sa buong mundo. Oo nga. Si Cardinal Tagle rin, sakali maging Papa. Oo, tama, no? Tignan natin, although bata pa naman siya, partner, 55 years old pa lang siya. Oo. So ano pa rin, kung hindi man ngayon, may iba pang pagkakataon, di ba? Eh, paano kung ang nahalal na Pope 40 years old? Hindi naman, ikaw naman. Ikaw naman. Paano yan? Magpahula na lang tayo. Nakasulat mo sa palad. Ni Cardinal Tagle. Kasi maging Papa. O partner, mainit ang labanan ngayon, ano? At pag naman kaka-Valentine's Day lang nga, pagdating sa laban, sa kampanya, walang Valentine partner. Kalaban kung kalaban. Wala kang nung Saturday. Oh. Yung the Saturday before Saturday, that. nag-forum tayo. Oo nga, nag-forum tayo nung Saturday. The previous Saturday, ang mga panauhin natin sa Caloocan. Uy. Mainit, partner. Magkaharap sila? Magkaharap sila. Uy. So, mainit at maganda yung talakayan. Eh, sayang ngayon sa Taguig, Cayetano versus Tinga sana tayo. Oo. Pero partner, hindi sumipas yung isa. Oo nga. So, ano ibig sabihin nun? Pag ganun ba, takot? Ganun? Eh, hindi ko alam kung bakit. Kami po ay nag-imbita. At actually, medyo nabitin-bitin, kaya hindi na natin may urong. Pero hanggang sa huling sandali po ay talagang pinilit nating adjust yung schedule natin sa schedule ng dalawang kandidato, di ba? Para naman patas yung laban, ika nga. Mukhang mahirap yata imbitahin si Mayor Cayetano Oo, si Lani Cayetano ng Taguig. Ewan ko, yun din ang inaangal naman kasama ni Senador Alan Peter. Ganon? Ano daw? Ba't hindi sila sinisipot ni Alan Peter? So hindi rin sumisipot si Alan Peter? Oo, sa mga rallies. Ewan ko kung, sabi naman ni Senator Franklin Drilon, ang campaign manager ng LP, nagkakataon lang dahil may mga ibang schedules yung mga guest candidates, halimbawa gaya ni Chis Escudero, si Senador Loren Legarda, at sila Alan Peter Cayetano na parating hindi nakakasama sa unang linggo ng sorties. May nagsasali-saliwa daw yung walang ibig sabihin yun. Hindi na sabi ni Mayor Lani Cayetano. Talagang busy lang siya. Wala rin daw ibang ibig sabihin. Hindi niya pagpunta ngayon. Busy lang siya. Dahil doon, marami pong sasabihin. Oo nga. Si Miss Rebecca Carissa Tinga. Siya po ang mga kalaban ni Mayor Cayetano sa darating na 2013 elections dito po sa lungsod ng Taguig. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Henry. Magandang hapon, Jing. Please call me Rica po. That's my nickname. Wow, Rica. Okay. Ayan. Si Rica po ay dating konsehal sa ikalawang distrito ng Taguig. Siya po ay, pwede ho bang sabihin yung age nyo? Opo. Magpapaalam po ako. Okay lang po. 30 anyos po. Anak ni retired Associate Justice ng Supreme Court, Dante Tinga, at nagtapos ng elementarya sa Assumption College sa San Lorenzo, at nagtapos ng high school sa Brent International School at nagkolehiyo sa Mapua Institute of Technology at kumuha ng special courses sa Greenwich School of Management, London, England, ERC Institute Singapore, at sa UP Diliman. At partner, of course, tumatakbo siyang alkalde sa ilalim ng kilusang diwa ng Taguig. Ito yung, di ba may mga local coalition kasi. So ito yung local coalition. Pero hindi ko alam anong partido. Hindi ho. Yung kilusang diwa ng Taguig is a local party. Nga. So wala kang partido national. Affiliated. Right now, I'm under PDP po and NPC. Okay. So PDP. Pero yung mga kandidato sa ilalim ng kilusang diwa ng Taguig, iba't ibang partido din. Iba't ibang partido po. Meron po kami from Liberal. Both of my congressmen po are from Liberal. Tapos meron din PDP and Liberal rin yung sumakontrol. So hindi ho kayo affiliated either sa Team Pinoy or sa UNA? Hindi po. Talagang ganyan yung sa local. Pag local partner kanya-kanya talaga yan Wala kang, kumbaga walang mother party, ika nga, di ba? Kahit yung kay Mayor Lim dati, di ba nung tumakbo siya sa local, may sarili rin silang
partido doon na tinayo. O partner, yung mga nakikinig po sa amin o nanonood sa teleradyo na mga taga-Taguig, lalo na po, ayan, ito na po ang pagkakataon ninyo. I-text niyo po sa amin yung inyong mga tanong, mga problema sa Taguig, mga issue na palagay ninyo dapat tugunan para po sa darating na halalan ni Rica Tinga. Ayan, mag-text lamang po sa DZMM Space React, space ang inyong mensahe, pangalan at lugar at ipadala po sa 2366. O yung mga sa panig din ng mga Cayetano partner, kung yung staff niya nakikinig, di ba? Kasi gusto natin kahit phone patch sana para man lang marinig yung panig nila. Kontakin niyo po kami kasi kanong huling pag-contact natin sa kanila kahit daw phone patch hindi daw pwede dahil busy nga daw si Mayor Cayetano. Kahit phone patch hindi pwede. Okay, o partner, unahin na natin. 448 po tayo nag-umpisa kay kay Miss Rica Tinga. So bibigyan po natin ng 30 minutes si Miss Tinga para po sa kanyang mga plataforma sa bayan po ng Taguig. Yun. O partner, ito na, unahin ko na ha. Kasi ang running mate niya partner ay anak ni Mayor Papa. Tama? Anak po ni Mayor Ricky Papa. No, Mayor Ricky Papa. Siya yung tumatakbong vice mayor. Opo. Okay. Pero, di ba may alitan ang mga papa at ang mga tinga? Nung panahon po noong 2001, si Mayor Ricky Papa po yung challenge po ng aking kuya. Pero nung 2005... Si Congressman Freddy. Opo, ni Mayor Freddy Tinga. Pero nung 2005 po, magkasama na po ang Tinga at ang Papa. At the reason why I chose si Vice si Carlo Papa ay dahil nga gusto ko mapakita sa buong lungsod na pwede naman magkasundo yung dalawang bunso. Kami po yung dalawang bunso ng pamilya. Okay. Anong posisyon ngayon ni Paulo? Papa? Carlo po. Ni Carlo. Opo. Okay. Anong posisyon siya niya? Ay konsehal din po sa District 1. Pareho kayong konsehal. Okay. First time mo bang tumakbo bilang mayor? Opo. I served as city councilor noong 2007 po hanggang 2010. Tapos hindi na ako muling tumakbo dahil nga ang aking ama at ang aking kuya ay lumaban po. So hindi ka incumbent? Hindi po. Okay. Ang incumbent councilor itong si Carlo. Si Carlo po. Okay. Nabanggit kanina na si Congressman Freddy Tinga ay bagamat hindi pa siya nakakatapos ng kanyang 3 terms. Hindi rin tatakbo. Opo. Bakit? Ito ba dahil sa issue ng dynasty o ito ba dahil sa pagbibigay sa kakampi? Kami naman po against dynasty rin talaga dahil nga noong 2007 ako rin ay hindi na tumakbo noong 2010 ulit. Pero yung sa kuya ko naman po kay Mayor Freddy na ngayon ay congressman, yung po ay naging pangako sa aming kakampi na si Congressman June Dueñas na dapat siya ang magpatuloy. Yun naman po ay tumutupad lang kami ng pangako at isa pa si Mayor Freddy po, si Congressman Freddy po ay hindi naman talaga siya politiko. Yung kanyang mga anak ay lumalaki na agad. The first time he ran, 2001, yung kanyang panganay was 5 years old. Ngayon, 17 years old na ho ang kanyang daughter. At yung bunso niya ngayon ay 5 years old. So sabi niya, hindi ko na makikita ang kanyang mga anak, ang kanyang anak. Pag siya po ay... Negosyante kasi, di ba? Si Freddy? Meron rin po siyang negosyo at may advocacy rin siya sa education na gusto niyang ituloy, even as a private person. Okay. Single ka pa ba, Rica? Opo. Ayun. So partner. Pwedeng 24 hours sa trabaho. May boyfriend ka na ba? Wala ho. So wala kang Valentine's date? Wala. Nasa tao ho kami. Kasama nung Pasko, nasa tao rin po kami. Yun ang mahirap partner. Pag nanalo siya, mukhang goodbye na sa love life. Unless politiko rin ang makikilala niya. Sigurado po ba kayo? Hindi ka pinilit, Rica. Kasi karamihan ng mga anak, di ba? Minsan, pag wala ka naman interes, pero mapipilitan para ituloy. Dahil gusto ng tatay, kapatid. Pagpatuloy yan ang yung kadalasan na nangyayari. Actually, ako mismo nagsabi sa aking ama at sa aking kuya. They advised me not to. Kasi naman, medyo malakas nga yung kalaban. Alam naman natin. Pero ako naman ay gusto ko lang pakita yung tunay na malasakit sa taong bayan. Ito lang ho ang bayan namin. Wala na kaming probinsya eh. Dito ako lumaki. Ako po ay lumaki sa Barangay Hagunoy. At nakita ko yung pagkakaiba ng serbisyo noon at ngayon. Nais ko lang may pagpatuloy yung nagawa ng aking ama, ng aking ina, at lalo na po ng aking kapatid sa taong bayan. Sa pagkakataong ito, gusto namin tanungin, yung inyong gustong ipatupad na plataforma kung sakaling manalo ka bilang mayor ng Taguig. Sayang nga lamang kung nandito si Mayor Lani, hihingan din natin siya yung tungkol sa kanyang nagiging programa sa Taguig. Pero wala siya
bibigyan natin ng buong pagkakataon kay Rica Tinga para sa kanyang nais na maging plataforma sa lungsod ng Taguig. Salamat po. Salamat, Henry. Unang-una sa lahat, marami kaming programa na hindi na ipatupad, hindi na ipagpatuloy. Dati meron kaming, unahin ko na ho yung Serenity Park. Libreng libingan po to. Hindi lang po yung libingan, kundi yung serbisyo pagpalibing ay libre. Meron din po kaming tinatawag na City Card. Para ho yung yellow card ng Makati. We were starting it na kada pamilya ay may 25,000 pesos na libreng healthcare. So parang Inumpisahan nino? Ni Mayor Freddy po. Okay. At meron din po kaming Taguig City University. Nung panahon po namin, 10,000 estudyante, libre ang matrikula, libre ang tanghalian at merienda sa araw-araw, libre ang uniforme. Hindi na po libre, wala na pong binibigay na pagkain sa araw-araw at uniforme. So, nagbabayad na mga estudyante? Ay, meron pong libre yung tuition pero malaki po yung miscellaneous fee na binabayaran po ng mga bata. Okay. Tapos yung city card, nasaan na? Hindi na ho natuloy. Wala akong card ngayon ng Taguig. Sayang naman. Meron din po kaming tinatawag natin na yung sa peace and order po, madaming CCTV. Kung nare-recall nyo, nung panahon po ni Mayor Freddy, maraming CCTV. We were very advanced na sa technology kasi alam natin na hindi naman kaya ng kapulisan natin ang makita ang lahat ng eskinita at lansangan. So sana po mabalik ko po yun. Pero bukod po sa mga nagawa ng aking kapatid, ang gusto ko talagang baguhin sa amin, yung pangamba sa health service. Kasi yung hospital po, yung Taguig Pateros District Hospital, naitayo po yun ng aking ama. 1996 pa ho yun. Pero ngayon wala na ho akong magamit na iba pong salita, pero hindi po maganda ang serbisyo na nangyayari doon. So sana pwede kong maiakyat ang serbisyo. At higit sa lahat gusto kong libre, lalong-lalo na sa senior citizen. Kasi alam niyo, ang Taguig dati hindi kami pinapansin. Talagang alikabok o putik lang ang pagpipilian mo sa kalsada na dadaanan. Pero ngayon, global city na kami. Malaki na ang aming budget. Dapat rin nararamdaman ng bawat Taguigenyo ang aming mga ginhawa. Mga ginhawa ng Fort Bonifacio. May nabanggit kayo kanina na hindi na nagiging maganda ang serbisyo. Anong partikular na mga insidente mababanggit nyo para masabi niyo? Well, unang-una yung sa peace and order po talaga. Sa aking pag-ikot, ang tao ay nangangamba. Hindi na nga sila makauwi ng gabi, masyadong gabi dahil natatakot. Maraming saksakan, maraming talagang kaguluhan. At yung sa healthcare rin po, maraming natatakot na magdala ng kanilang mahal sa buhay sa ospital po namin. Okay. Ano yung... So, yung dalawang particular aspeto. Yan ang main concern ko po talaga. Partner, kasi pareho silang babae, no? Ni Mayor Lani, na naglalaban sa pagka-alkalde. May particular ka bang women's issues, family issues, o issues ng kabataan o ng mga nanay na gusto mong tutukan? Siyempre po, yung sa edukasyon, ipagpapatuloy natin yung ginawa sa Taguig City University, lahat ng scholarship programs na ngayon ay pinapatupad. Yun naman ako naman hindi ko idadamay ang mga kabataan sa pamumulitika. Tapos po, gusto ko rin na siyempre yung ibalik yung bigas ng mga estudyante. Meron ho kaming binibigay na bigas from daycare hanggang grade 2. 5 kilo yon kada linggo na aming binibigay. Napakalaking tulong po. Yun po maliban pa to dun sa pantawid pamilya ng maliban pa po to. Ito po ay dinadagdagan namin yon kasi madami lahat ng estudyante binibigyan namin. Pero yun kasi napakasimple na solusyon. Pero madaming natutulungan. Higit sa lahat, sabihin na natin, may mga pamilya talagang umaasa sa ganong klaseng tulong. Siyempre, pag wala nakukuhang ganon, yung mga ama na talagang nagmamahal sa kanilang mga anak ay mapipilitan gumawa ng mga hindi masyadong maganda, dugtong-dugtong na rin yan sa peace and order. So, ang amin ay gusto namin muling mabalik yung pagka-child-friendly city ng Taguig na nanalo kami noong 2009. Of course, meron din magsasabi na sobrang dole out daw, hindi na rin maganda. It will encourage na katamaran imbis na kasipagan sa mga tao. Pero pinapapasok namin, kailangan po pumasok sa eskwelahan yung mga bata. Edukasyon rin naman ho ang pinupush namin doon. Pero nakikita mo hanggang grade 2 lang. So kahit papano yung mga ina
ay merong mapagbibigyan nila yung mga anak nila. Kumusta yung livelihood program? May livelihood program ka ba for the women, for the mommies, for the mothers? Oho, kami naman ay gusto namin magkaroon ng, hindi lang kasi umaasa kami sa TESTA, gusto rin namin na magkaroon ng sariling training center ang lungsod ng Taguig. Actually, yung mother ko po, dito ko nasanay sa politika because when I was 2 years old, pumasok ng aking ama sa paglilingkod at kasama nila ako parate. And ang mother ko po ay maraming nagawa, kumbaga yung sa services ng kababaihan, talagang inangat niya ang kabuhayan nila through livelihood. May mga sewing sessions kami, lahat ng mga cooking. Pero iba doon, gusto rin namin idagdag po yung kung paano magbenta. Kasi iba yung pagtuturo, iba rin yung Marketing. pagkapital, at iba rin yung marketing ng mga negosyo. So tututukan po na. may livelihood training programs ang... Right now po, I am not aware. I think mas maganda kung si Mayor Lani po ang tanungin niyo tungkol dyan. So ngayon, you're not aware kung meron sila. Pero ikaw, yun yung isa sa mga isusulong mo kung maupo ka. Opo, dahil nasabi ko na ho nga, dati yung lungsod namin ay hindi pinapansin. Ngayon mayaman na. Kailangan maramdaman ng aking mga kababayan yung yaman ng aming lungsod na pinaghirapan. Partner, tatanong ko, no? Kasi pag sinabi mong Taguig Global City, the fourth, di ba? Talagang iba dating, international level eh. Pero ang tanong ko, paano nga ba yung mga normal, mga ordinaryong, ng mga ordinaryong mamayan doon sa napakalawak na asset ng lungsod ng Taguig dahil sa pag-develop ng the Fort. Saka yung mga mas mababa kasi partner yung taxes ng the Fort sa Makati. Kaya maraming mga negosyo, business establishments na malalaki lumilipat ng the Fort. Oo. Kasi mas mura ang ano nila, real estate taxes. So ang renta mo, mas mura rin. Pero yung mga kalye partner, ano pa rin, makikitid. Tapos binaha ito nung Undoy. Yung Taguig. Oo, grabe yung baha doon. So yun yung question ko, parang may malaki yung agwat doon sa isang napakaunlad. At ito namang ordinaryong mamamayan, baka naman napapabayaan. Ano bang sitwasyon ngayon sa Taguig? Yung dumating po ang habagat, hindi po yung Undoy, no? Yung habagat. Opo, matindi talaga po ang nangyari sa aming lugar. Yung sinasabi nga, yung pumping station ay nasira pa noong mga panahon na yun. At ang tagal rin ng pagbaba ng mga relief goods. Naramdaman namin yan. Dahil kami nga ay naawa. Matagal bumaba. Ako po. Ibig sabihin, meron na matagal lang na i-distribute. Ganun ba yung relief goods. Matagal nung bumaba sa taong bayan. Hindi ho namin alam kung meron na. Pero ang pagkakaalam ko kasi, yung aming mga konsehal ay nag-state of calamity lang sila August 10. I think nag-umpisa yung habagat is nasa August 2. So medyo matagal po yung pagbaba. Yung ano na-identify niyo ba kung anong reason bakit bumaha ng ganun sa lugar niyo? First time ba yon na ganun kagrabe? Noong Ondoy bumaha, definitely. Pero bumaba siya mabilis. Mabilis, okay. Ang ginagawa kasi namin dati, kada Marso pa lang ng taon, lahat ng drainage system nililinis na. Sa aking pag-ikot, sinasabi ng aking mga kababayan na hindi masyadong nalilinis yung drainage system. Konting ulan lang, talagang babaha. Okay. Anong programa mo? Kung ikaw ang maupo, may additional pumping station ka ba? O ewan ko, ano bang hindi lang plano pumping, ninyo? Kailangan talaga yung paglinis ng drainage. Yun ang pinaka-importante. Dahil, alam mo yun, Taguig, katabihan ng lawa. Hindi namin may iwasan na bumaha dyan. Pero maibsan lang talaga at mas mabilis na pagbaba. Kalinisan lang ang solusyon. Depende sa paghukay, no? Kasi yung sinasabi na ni Pinoy doon sa Laguna. Ginawa doon sa Laguna Lake dating administrasyon. Hinukay sa isang bahagi. Nilipat sa kabila. Yun din yun. Siyempre may additional kita doon pag hinukay mo naman yung kabilang nilipatan mo. Okay, sa aming pagbabalik, ang inyong mga mensahe, katanungan, at komento. Okay, tuloy-tuloy tayo? Oo, nandiyan si Mayor Lani Cayetano sa line 9. Okay. Diretso na natin, baka maputol pa. Sige. Kunin na natin si Mayor Lani, ganoon ba? Okay, sige. Okay. Wala rito Ayun. Okay. Magandang hapon po, Mayor Lani. Magandang hapon, Henry and Jing. Kanina medyo napapag-usapan na at nabanggit namin
hindi nga ho kayo nakadalo dito sa sa ating mga diskusyon. Ano? Last minute medyo talagang ewan ko kung nababanggit sa inyo yung staff nyo, pero last minute nagmamakaawa kami na pumunta kayo rito sa studio. Opo, pasensya na ho kayo, sabay-sabay din ho yung mga commitments, pero ito naman po kahit na ho sa telepono lang, ako naman po ay naka-ready na sumagot at magbigay din po ng aking mga plataforma at mga sagot sa lahat po ng mga inire-raise din naman ho ng aking makakatunggali na si Miss Rica. O ma'am, unahin na po natin. Jean Castañeda, ma'am. Ma'am, unahin na natin. Bakit ho kayo ang pipiliin ng botante at hindi po si Rica Tinga? Una po lahat, naging napakalinaw naman po no, ng mga naging advokasya natin at higit po sa lahat na ipakita po natin na marami pala tayong dapat at kailangang gawin. At na sa loob ng 3 taon kumpara sa 9 na taon ng nakarang administrasyon. Kailan na hindi tayo kukumpara yung 9 na taon sa 3 taon, ano? Pero nakita naman natin in terms of education, ang dinatna nating budget sa edukasyon sa Taguig, sa scholarship ay 5 milyong piso. Unang taon natin, ito ay itaas natin sa 100 milyon, 200 milyon, at ngayong pangatlong taon ko bilang mayor ng lungsod na itaas natin ng 300 milyong piso. Kung bakit ito ang naging advokasya ko, ito ay sa kadahilanan na ako ay umupo, nagkaroon po ng masusing pag-aaral sa kalagayan po ng lungsod ng Taguig at lumalabas po sa pag-aaral, halos 50% po ng mga kababayan natin ang wala ho talagang trabaho. At ang nakikita po natin yung malaking job mismatch. Apakalaking blessing po, hindi naman ho natin dinedeny ang global city. Napakarami hong trabaho, kaya lang ho, unfortunately, because of the job mismatch, hindi po natin ito nabibigyan ng oportunidad ang mga kababayan natin na magkaroon ng trabaho. Ito po ang rason bakit po naglagay tayo ng budget to scholarship. And I think yun pong 25,000 scholars ng city ngayon, ang pinakamagandang testimonya na ang amin pong mga advokasya ay very much in place. At alam po ng ating administrasyon ang daan na tatahakin natin para naman po maihanda yung mga kababayan natin sa mga darating pong oportunidad para sa kanila. Ma'am, go ahead. Sige po, ma'am. Ma'am? Ma'am, sige, tatanong ko lang kasi kanina at binabanggit nung inyong katunggali no, na tinanggal yung libreng pagkain para po sa mga estudyante sa Taguig University. Totoo po ba yun? Sa totoo lamang naman po, gusto ko lang pong maituwid. Ang trust po ng eskwelahan ay ang i-feed ang kaisipan. So gusto ko natin na mag-focus ang Department of Education sa pag-feed ho ng kaisipan. Nandiyan naman po yung ating nutrition office para magbigay naman ho ng sapat na nutrition sa ating mga kababayan. Alam naman po natin na of course malaking bahagi ang nutrition ng mga kabataan. Pero ang tinitingnan ho natin yan, may kaukulan pong mga ahensya ng ating pong lokal na pamahalaan ang nag-handle nito. Ang Department of Education ang nag-handle noon pong edukasyon ng mga bata at yung nutrition office naman po ang nangangalaga sa nutrisyon ng mga kabataan. Okay, so tinanggal nga partner, hindi na tinuloy. In other words, yung programang dati yung lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng pagkain nga doon sa mga estudyante. Ang nutrition na office po ay sa ilalim po ng lokal na pamahalaan at tinutuloy-tuloy po ito. Hindi lamang po yung diretsang pagbibigay ng bigas, but we also have supplemental feeding sa ating pong mga kabataan. Okay, kasi ang siya rin pong natatalakay kanina, yung hindi na raw totally libre ngayon doon sa University of Taguig. Malaki yung miscellaneous fee. Kumbaga, wala ng tuition pero napakalaki raw ng miscellaneous fee. Sir Henry, Ma'am Jing, kayo naman po ay pwede ko pong anyayahan sa university at doon po pwede naman po nating matanong diretso yung mga estudyante kung kaninong administrasyon po ba talaga may bayad. Kasi po ito po naman hindi naman po ito mahirap mai-check, mai-verify. So, anytime po, pwede naman nung puntahan ho yung university at tanungin po kung yung tuition fee po ba ay libre o hindi at kaninong administrasyon po ba ang naniningil at kaninong administrasyon ang hindi. Okay, meaning, sa panahon ninyo, hindi ho kayo naniningil at yung previous administration nyo, yun ang naniningil. Ganun po ba yun?
Ang masasagot ko po, yung sa ating administrasyon, talagang wala tayong tinisingil dyan. Pero according to the students po, nung mga nakaraang mga taon, may binabayaran po sila sa university. Kaya nga po, ang pinakamainam dyan ay ang aming bukas na paanyaya. Napuntahan po yung university at doon po maitanong talaga. Ma'am, sa pagkakataon ito, gusto rin po namin bigyan din ng pagkakataon yung ito si Miss Rica, no? Tungkol po dito dahil medyo dito po kayo nagkakasalungat ng pahayag. Ano po? So si Miss Rica Tinga, malamang tinutukoy ni Mayor hindi sa kanyang administrasyon yung naniningil. Previous administration, that means sa panahon ng kuya nyo. Hindi ho. Actually, nung ginawa po yan, talagang libreng edukasyon po. Yun po yung advokasya Pati talaga. miscellaneous fees, libre. Wala po. Pati ID, libre. So, walang tubig, babayaran. Hanggang at all. tubig, araw-araw, at saka yung pagkain, yung lunch at tanghalian. Tanghalian at merienda, sorry. Nang ilang estudyante to? Dati 10,000 estudyante. So, lahat ng estudyante sa Opo. Taguig University? Opo. Okay. O ma'am, anong sagot ninyo doon, Mayor? Oo, hindi ko malilimot talaga yung pagkain na yun sa university dahil nung sinimulan ho nila yung pagkain sa university, campaign period. At nung nag-audit po dyan, pumalo po sa halos 50 to 60 million ang ginastos ng city para sa feeding program ng university na yan. Muli po, babalik po ako doon sa main objective ng university. Ang pinagtutuunan po ng ating pong administrasyon, maayos po natin, yun pong kalidad ng edukasyon dyan sa university na yan. Pangalawa po, nabanggit po ni Ms. Rita, yun pong ID. Gusto ko ipaalala sa kanya no, ng nakarang administrasyon, wala akong ID dyan. No? Sa ating lang pong administrasyon, nagkaroon at nakapag-release ng ID. Sa totoo lang po. Okay. So again, para hindi na rin po humaba, iyan, ay pwede naman po talagang puntahan yung university at nang makita ho natin. Ma'am Jane, Sir Henry, baka ho po pwede mabigyan din ho ako ng pagkakataon na masagot din ho yung pagbaha kasi paulit-ulit kong nababanggit po yata ni Ms. Lisa sa iba't ibang mga forums na tila yata ang lokal na pamahalaan ang siyang pinisisi niya doon sa mga pumping stations na yan. Tsaka hindi daw po naglinis doon sa mga estero, sa mga drainage. Ang MMDA na po ang mismong nagsasabi at humihingi ng paumanhin sa lokal na pamahalaan dahil ito nga po talaga ilugos ng ikinagalit nung nagkaroon po ng habagat dito po sa aming lungsod, gawa ng yung pong nagka-problema yung mga pumping station. So yun po ang gusto ko din pong linawin. At yun pong aming effort po para po sa sa paglilinis ng mga drainage. Tuloy-tuloy po yun. At hindi po natitigil yan dahil yan po ay may Supreme Court mandamo po yan at check po kami lagi ng DILG dyan. Okay. At yan po ay continuing program po ng lahat ng mga lokal na pamahalaan, sir. Mayor, sa pagkakataong ito, kailangan lang po nating mag-news break. Kailangan natin magpapasok po ng balita. Pwede ho mag-hold on kayo ng ilang minuto para po maipagpatuloy natin yung ating talakayan. Opo. At syempre, bibigyan din natin ng pagkakataon si Ms. Rica Tinga na makaribat din po sa inyong mga pananalita. Sandali lang po, ma'am, no? Hold on. Okay, magbabalik po ang ating talakayan sa pagitan ni Ms. Rica Tinga at Mayor Lani Cayetano na tumatakbo po at nagtutunggali sa pagkaalkalde ng Taguig City sa ating pagbabalik. Magbabalik sina Henry Omaga Diaz at Jing Castañeda sa Pasada sa East 30. Okay, nagbabalik po ang Pasada sa Istrenta Sabado. Jing Castañeda po at Henry Omaga Diaz. Kausap po natin ngayon ang dalawang babae na magkatunggali bilang mayor po ng Taguig. Unang-una na of course yung incumbent mayor na si Mayor Lani Cayetano at ang kanya pong katunggali na si Rica Tinga. Ayan, dati pong konsehal ng Taguig. Kanina, pinasagot po na natin si Mayor Lani. Mayor Lani, marami ho ditong mga tanong, no? So, mamaya po isa-isahin natin. May mga nag-text na po ng mga katanungan nila ukol nga sa mga issue sa Taguig. Pero papasagutin muna po natin si Rica Tinga tungkol po dun sa mga issues na binanggit
ni Mayor Lani. Kanina, Rika, binabanggit nga niya na wala namang kinalaman, di ba? It's MMDA who was at fault when it comes to yung pagbabaha dito nga sa Taguig nung time nung habagat. Anong sagot mo doon? Pero tuloy-tuloy daw yung paglilinis sila ng mga drainage. Pero pag umikot ka ho sa Taguig, lalo na nung panahon ng habagat, talagang nakikita mo na matindi yung dumi, matindi yung basura. At ngayon din, habang ngayon ang tao ay nagrereklamo pa rin na hindi daw nalilinis. So siguro may mga areas talaga na hindi siya masyadong nalilinis. Higit sa lahat yung pagbababa ng tablaman lang, yung coco lumber, saka yung relief goods. Mabagal ng mga panahon na yon. Okay. Mayor Lani, Hello. Yes. mukhang napupolitika daw yung inyong mga relief goods dahil ang tagal daw bumaba sa mga tao. Simple lang po. Well-documented po ang lahat ng mga pagbaba namin. Anytime, any day. Sabihin po kung kailan niya gustong makita ang documentation ng lahat ng pagbaba ng goods, coco lumber, duly received by our barangay captains. Kumpleto po ang oras at ang araw ng pagpunta at pag-deliver po ng mga coco lumber. And ang pagbaha po sa lungsod ng Taguig ay isang bagay na hindi po natin agad-agad mabibigyan solusyon. In the first place, wala ho akong masyadong ayusing pagbaha ngayon. Kung sa 9 na taon ho, naayos po nila ang pagbaha sa lungsod ng Taguig. Ganun lang ho kasimple iyon. Kung ano po ang aming sinisimulan ngayon at ang tinutugunan ngayon, ay yun pong mga bagay na namanap po namin nung nakaraan pong administrasyon. Ako po hindi na mahilig magturo ng magturo. Nung dumating ho ako, ginawa ko na lang ang makakaya namin sa loob ng 3 taon lang. At yun nga pong university din, maibalik ko ho, ay nagawa ho yan sa pamamagitan ho ng isang loan. Ay katulad ho ng nabanggit ko, ako naman ho hindi distract ng aking uri ng politika. Nung ako po'y umupo, tinuloy ho natin ang pagbabayad niyan. Okay. Ang aking administrasyon po, ang tuloy-tuloy na nagbabayad sa inutang na ng Taguig para po sa pagpapatayo ng university. And isa po yan sa ipinagmamalaki ng administrasyon na pagdating naman sa edukasyon ng mga bata, kung ano yung nasimulan na dyan, itinutuloy natin. Pero meron din ho akong ibang mga prioridad at mga ibang strategies na hinahayaan ko na lang ho yung mga taong husga sa aking pong performance. Okay, sa pagkakataon to, Mayor, no? Sayang dahil meron na lamang tayong konting oras na nalalabi. Bibigyan po namin na pagkakataon kayong pong dalawa ni Miss Rika na maglahad ng inyong mensahe para po sa mga taga-Taguig. Unahin na po natin si Miss Rika Tinga. Maraming salamat, Henry. Bago sa lahat nais ko magpasalamat muli sa inyo, kay Henry at kay Jing, sa pagbigay sa akin ng opportunity po. Ang halala naman na darating ay sana piliin nila, ang batayan ng tao ay sana yung serbisyo at kung anong magagawa pa. Ako naman ay lumaki po ako sa lungsod ng Taguig. Ito na ho ang nag-iisang bayan ko. At sana maramdaman rin ng mga taong bayan yung ginhawa na nadulot ng Fort Bonifacio sa aming lugar. Gusto ko paramdam sa kanila yung hindi sila mag-aalala pagdating sa kalusugan nila. Dahil ito po ang aking advokasya na maganda ang healthcare system at libre para sa aking mga kababayan. Meron pa ho akong isang idadagdag. Kasi for the first time po, ang Poong Nazareno po ng Quiapo ay nasa lungsod ng Taguig, nasa barangay Pinagsama po. So sana yung mga kababayan ko sa lungsod ng Taguig, sana po mabisita sila sa simbahan ng Barangay Pinagsama. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Partner, ihabol ko lang kay Rika kasi may mga text questions dito na sa kanya specifically address, no? So short and sweet na lang, Rika. Okay. And then mamaya si Mayor Lani tatanungin din natin. Short and sweet, ayan. Ma'am, pakitanong po kay Ma'am Rika kung paano kung siya ang maupo, paano i-handle yung mga kaso ng Taguig nurses. Galing kay Leo Nuestro ng Indang, Cavite. Una sa lahat, kung may suhestyon o komento ang mga nurses na nagsisilbi sa aming lugar, ako ipapakinggan ko sila. At higit sa lahat kung gusto naman maglingkod sa ibang ospital, ibibigay na natin ng mga tamang documentation para makuha nila yung mga kailangan nila. At sa akin naman, ang mga nurses talaga sila yung naglilingkod at kailangan pakinggan
sila yung nakakalaman ng totoong estado para mapabuti ang serbisyo sa ospital natin. Okay. Next, sino daw po ang katiket ninyo na representative? Sa District 1 po, ang ating congressman ay Congressman Arnel Serafica pa din. At sa District 2 naman po, yung nagbabalik po natin congressman, si Congressman June Dueñas. Okay. Konting-konti na lang, ano? Siguro 30 seconds po. Pareho sa inyo kay Ma'am Tinga at saka kay Ma'am Cayetano. Pakitanong, sakaling sino man ang manalo sa kanila, papalitan ba yung mga traffic aid sa Taguig dyan sa sales bridges kasi hindi mapaalis yung terminal ng mga jeep. Salis bridges siguro to, partner. Ma'am, Rica. Tungkol naman po sa traffic, ang mga traffic aid po noon ngayon ay traffic aid ni Mayor Lani Cayetano at sisiguraduhin namin na yung mga traffic enforcers namin ay makakapag-enforce ng mabuti para maiwasan ang traffic sa aming lungsod. Okay, maraming salamat po si Miss Rica Tinga, kumakandidatong mayor po sa Taguig at sa pagkakataong ito si Mayor Lani Cayetano. Ma'am, unahin po muna natin itong tungkol sa terminal. Nagkaka-traffic daw, hindi nyo mapalitan yung mga traffic aids. Ma'am? Yes, Mayor Lani? Yun sa terminal daw po ng jeep dyan, nagiging sanhi daw po ng traffic dyan sa Taguig. Opo, at ito po patuloy po nating tinututukan. Sinisigurado po natin na ang lahat naman po ay gagawin natin kahit saan pong parte ng Taguig, gawa ng sa kaliitan po ng aming mga kalye at sa patuloy po ng pag-boom ng ekonomiya, masiglang ekonomiya sa Taguig, ay talaga ang tao, makikitid ang kalsada. Kaya ho talagang malaking paghamon ho talaga sa amin yung traffic. At ito po ilang administrasyon na po talagang mabigat po ang aming problema sa traffic. Pero sisikapin po natin sa abot po ng ating makakaya na maisaayos po ito. At ang inyong mensahe, ma'am, para sa mga Taguig? Partner, Mayor Lani, pakisama ho sa mensahe ninyo. May mga texts ho kasi dito na ayaw daw nila ng dynasty. So I guess, they're referring to the Cayetanos dahil nakaupo sa lahat ng pwesto at tumatakbo pala si Lino Cayetano as congressman, tama? Ng Taguig. Okay, so ano pong reaction po ninyo? May mga nagte-text nga dito na kaya hindi umuunlad ang Taguig dahil puro dynasty. Huwag nating kalimutan na nung panahon po nila, ang mayor po, yung kapatid ho ni Mystica at saka siya naman po ay konsihal nung panahon po na yon. Sakto po ang Committee on Appropriations Chairman ng Sangguniang Panglungsod. At bukod pa po dyan, ang tatay po nila ay nakaupong Supreme Court Justice noong mga panahong iyon. So, siguro, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pong brand ng service. At ako po naman ay nandirito at handa naman pong husgahan ng mga kababayan namin para po sa sapat na sa akin pong 3 taong paninilbihan. Malaking pasasalamat ko na hindi na ako linabanan nung ini-expect kong makalaban Sa totoo lang po, yun pa lang po, nagpapasalamat na ako. Malaking riho ang nakita ng mga tao na sa 3 taon, kaya palang doblehin ang pondo ng lungsod ng Taguig. Minana ko po, Kuya Henry at Ma'am Jing, ang nadatnan po nating budget ng Taguig, 2.2 billion. Pagkatapos po, nahit po natin yung 4.2 billion. And taon na ito ay ang pinatarget po natin ay 6 billion pesos para po ma-finance po yung ating mga programa at ma-address po yung mga basic needs ng ating pong mga kababayan. Ma'am, ito may tanong galing kay Moises Cruz. Bakit ayaw ni Mayor Lani mabigyan ng insurance ang mga senior citizens ng Taguig? Akala ko ba mahal niya ang mga senior citizens? Inuuna-una po natin kasi po yung pong pinibigyan natin ng prioridad ay yung birthday cash gift po muna nila. Inaaral pa po natin ang pananalapi ng lungsod ng Taguig. Basically, kung ano po yung mga ordinansang in place, yun po ay sinusunod natin. Okay. At pasasaan po ba sa lalong madaling panahon po, sana nga po ay makuha na natin ang suporta ng mayorya ng mga konsehal at ng vice mayor para naman po mas madali ang mga programang katulad nito kung constructive lang po ang pagtatrabaho ng lahat ng mga
halal ng bayan, sigurado akong mas madali at mas marami yung programa ang mabibigay sa lungsod ng Taguig. Okay. Maraming salamat po, Mayor Lani Cayetano ng Taguig City. Maraming salamat po, Miss Rica Tinga. Maraming salamat po. Kumakandidato sa pagka-alkalde naman sa Taguig. Good luck po sa inyong dalawa. Salamat po. Thank you God po. bless you. Salamat po. Thank you po. At narinig po ninyo ang dalawang kumakandidato po. Actually, isa nakaupo sa pagka-mayor sa alkalde, si Mayor Lani Cayetano at Miss Rica Tinga ng Taguig. Partner, malalaking pamilya tong mga maglalaban. Diba? Taguig Kasi versus last Cayetano. time, 2,000 votes lang ata ang pinanalo ni Mayor Lani, no? So inaasahan din sa pagkakataon ito, pagdating ng Mayo 2013, medyo talagang magiging matindi rin ang pagkakatunggali ng mga Cayetano at ng mga Tinga sa Taguig. At kami po ay magbabalik para po sa isa pang pagtatalakay. Ito po ay tungkol naman sa EPAL. Sa mga sa mga partner strategies. Ayan, campaign strategies, mga poll ads ng mga kandidato. Okay. Sa aming pagbabalik, abangan po. Can I say?